Bakit maganda yung aura ng family natin? Maganda yung aura ng parents natin. So yung ginagawa nila ngayon, it can give you a better future sa mga anak nila. Alright? Kaya sa atin pong lahat, G-Leavers, na marami pa ding stress, na nabubuhay pa din sa agam-agam, nabubuhay sa doubt, lagyan natin ng hope yung buhay natin. Alright, G-Leavers, 2 things na hindi dapat mawala sa buhay natin. Okay? Let's go. Let's go. Okay, so 2 bagay na patunayan ko na dapat lagi natin kasama sa journey natin. Kahit tayo ay employed o tayo may negosyo, nasa abroad o nandito sa Pilipinas. At kahit anong edad tayo. Alright? So 2 bagay. Una, dapat lagi tayong may hope. Okay? So define muna natin, ano ba ibig sabihin ng hope? Ito po yung feeling of expectations that what you want or what you need o kung ano yung ni-envision mo will happen. Ito yung naniniwala ka na mangyayari ang gusto mo sa buhay. Okay? So, it's similar to faith. Okay? So, tingnan natin, ano ba ibig sabihin ng faith sa chapter 11 ng Hebrews. Sundan nyo na lang po sa inyong mga Bible. Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So, it is the assurance of what we do not see. So, dapat hindi po nawawala ang hope natin o yung faith natin na mangyayari yung gusto natin, mangyayari yung pinagpipray natin. So, ano ba yung effect pag meron tayong hope sa journey natin, sa buhay natin? Una, lesser stress, di ba? Pag naniniwala ka that something good will happen, nababawasan yung stress natin. Magbigay tayong concrete example, sa lahat ng mga may negosyo, when you hope for or you have faith na mabebenta itong bago niyong produkto, lesser ang stress mo. Bakit lesser ang stress? Alam mo kasi, pag nabenta yan, meron kang income. So, hindi ka na nagwo-worry. Yung mga walang pag-asa na nag-start ng negosyo, puro worry. Kasi wala silang hope na mabebenta yon. Wala silang faith na mabebenta yon. So, ano nangyayari? Stress na stress. Kaya napapansin natin sa lahat ng mga negosyante, sa halip na maging masaya sila sa pagninegosyo nila, ano nangyayari? Stress na stress. Kasi they don't feel na mangyayari yung gusto nila. They don't feel na merong bibili ng produkto nila. Sinimula mo yung produkto mo, tapos hindi ka naniniwala. Diba? So, kaya kailangan meron tayong hope, lesser stress. Sa mga OFW, sa mga nasa abroad, lesser stress. You hope for, you pray for, maayos ang family mo dito sa Pilipinas para hindi ka stress na stress. Isip ka ng isip. Kung ano-ano na-imagine natin na nangyayari masama dito sa Pilipinas. So, ano nangyayari ngayon? Stress na stress tayo. So, hindi natin ma-enjoy yung journey natin. Dapat nag-enjoy ka rin dyan sa ibang bansa kasi nakakita ka ng ibang bagay. May iba't ibang klase ng food, iba't ibang klase ng experience. Di ba? So, dapat meron tayong hope for lesser stress. Okay? So, second, importance ng hope. Optimistic tayo. Lagi tayong positive. So, pag positive tayo sa mga bagay, anong positive effect sa buhay natin? You perform well. Maganda yung aura mo. Kaya yung mga negosyante na punong-puno ng hope, punong-puno ng faith, maganda yung aura nila, di ba? Pagpasok pa lang sa office, good morning, di ba? Masaya na. Kasi may pag-asa siya, yung araw na yon, kikita yung negosyo niya. Sa lahat ng mga empleyado, masaya tayo, di ba? We hope for a promotion. We hope for a better opportunities for us dyan sa career na pinili natin. Kaya optimistic tayo, maganda yung aura natin. So, optimistic tayo sa bahay natin, sa pamilya natin, di ba? Bakit maganda yung aura ng family natin? Maganda yung aura ng parents natin. So, yung ginagawa nila ngayon, it can give you a better future sa mga anak nila. Alright? Kaya sa atin pong lahat, G-Leavers, na marami pa ding stress, na nabubuhay pa din sa agam-agam, nabubuhay sa doubt, lagyan natin ng hope yung buhay natin. Paniwalaan natin that something good will happen to us. Alright? So, second po na hindi dapat mawala sa buhay natin, happiness. Okay? Define natin ha. So, ano bang ibig sabihin ng happiness? Ang ibig sabihin ng happiness po is contentment and positive emotion. Having positive emotion. Yan yung happiness. Pag positive yung emotion mo, positive yung nararamdaman mo, you are happy.
So ano po yung effect? Pag happy tayo everyday, okay? Pag meron tayong happiness na hindi natin tinatanggal yan sa buhay natin, kahit nasaan man tayo, ano may ginagawa natin. So una, we appreciate people. Marami tayo na-appreciate. Yung mga tao sa buhay natin, na-appreciate natin. Na-appreciate mo yung family mo. Na-appreciate mo yung mga anak mo. Na-appreciate mo yung office mate mo. Masaya ka kasi alam mo na meron kang contentment na yan ang kasama mo. Alam mo, contented ka with what you have right now. Na-appreciate mo mga malilit na bagay. Na-appreciate mo yung source of income mo. Kaya hindi tayo masaya sa trabaho natin, hindi mo siya na-appreciate. Imagine mo yung pinagkukuha na mo ng pangkabuhayan, pangkain ng pamilya mo, pambayad ng bills, pagpaaral ng anak mo, hindi mo na-appreciate, so hindi ka masaya. Kaya pumapasok kang hindi masaya. Yung negosyo na sinimulan mo, hindi mo ma-appreciate na binibigay ka niya ng source of income. Na yun yung dahilan, bakit meron kayong magandang buhay, bakit maganda yung bahay nyo, bakit may kotse ka, because of that source of income na hindi mo pinagpasalamat, na hindi mo man lang nasabi kay Lord, salamat meron akong career, Lord, salamat meron akong negosyo na pinagkukuhaan ako ng pera. Because hindi tayo masaya. So pag masaya ka, na-appreciate mo lahat, mga small blessings. Yung mga maliliit na nangyari sa atin, iningatan tayo ni Lord, nagbiyahe ka mula dyan sa barangay nyo, papunta dyan sa city, iningatan ka ni Lord, appreciate natin dapat. So pag tayo po ay masaya, you appreciate everything sa buhay natin. So second importance is, you do more, di ba? Pag masaya ka, you are excited. Nakakagawa ka ng mas madami. Kung 1 to 10 lang pinapagawa sa'yo, nagagawa mo ilan? 11, 12, kasi masaya ka. And third po, importance ng masaya tayo, kaya nating tiisin lahat ng mga nangyayari, lahat ng circumstances, lahat ng mga pinagdadaanan nating hard task, hard season of our life. Nalalampasan natin kasi masaya tayo. Alright? So sa atin po lahat, Gilivers, kahit nasa abroad ka o meron ka ditong work or meron ka ditong negosyo, huwag nating tanggalin lagi ang hope sa buhay natin. At lalong huwag natin tanggalin ang happiness. Every day, dapat magkasama po yan. Okay? Alright? So, sana nakatulong po ang ating vlog. Maraming salamat. Let's go. Kape po tayo. Kape po. Thank you for watching. We are inviting you to attend our free webinar on how to save and invest the right way and how to avail sa Kaiser. PM na sa personal live ko po.